Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Spies in Disguise. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Isang batang nagngangalang Walter ang binubuli sa kanyang katalinuhan dahil sa kakaiba siya sa ibang batang kasing edad niya. Mahilig siyang magkumpuni ng mga bagay na maaaring makatulong sa iba. Mula nang pinanganak siya ay hindi siya naglalaro ng mga laruan kaya sa palagay ng iba ay weirdo siya. Ang ina niya ay isang pulis at naiintindihan niya ang kanyang anak sa hilig nito at naniniwala siya na balang araw ay mababago ni Walter ang mundo gamit ang kanyang imbensyon. Ito naman ang pinakamagaling na agent sa kanilang sekretong ahensya na nagngangalang Lance Sterling at mag-isa niyang ginagawa ang kanyang misyon. Ang supervisor naman na si Jenkins ang nagpapaalam ng mga impormasyon tungkol sa may-ari ng gusali na si Katsuo Kimura, isang mapanganib na kriminal. Siya ay gumagawa ng mga armas at ninakaw nito ang tinatawag na M9 assassin na kauna-unahang attack drone at kailangan nila itong mabawi. Pinasok ni Sterling ng mag-isa ang gusali kahit pa na may paparating na 70 na yakuza at hindi niya hinintay ang backup dahil mas gusto niya na magtrabaho mag-isa. Nang makapasok na siya ay nilabanan niya ang mga bantay na yakuza at nang mapabagsak niya ang mga ito ay galit na umatake si Kimura at mabilis siyang napabagsak ni Sterling sa isang atake. At pagkatapos ay inutusan niya ang lalaking na may robot na kamay na ibigay ang briefcase. Subalit agad siyang nahawakan nito at iniskan ang kanyang mukha gamit ang robot nitong mata. Ginamit ni Sterling ang electric eel upang mabitawan siya nito. Ngunit bago siya makaganti ay dumating ang mga yakuza at napaligiran siya. Binato ni Sterling ang inaakala niyang bomba at sumabog ito na may glitter at imahe ng pusa. Lahat ay natulala sa cute na mukha ng pusa at nakakuha ng pagkakataon si Sterling na labanan ng mga yakuza. Binato niya ang malaking gang at naghagis siya ng bomba sa ilalim nito kung saan siya ay nakatakas at nakuha niya ang briefcase sa lalaki mula sa lumilipad na helicopter. Nakarating na sa ahensya ng HTUV headquarters ang tagumpay na nagawang misyon ni Sterling. Lahat ay nagbubunyi para sa kanya at ang mga empleyado doon ay kanyang malalaking tagahanga. Dali-dali niyang hinanap kung sino ang sumira ng kanyang mga gadget na dala at ito nga ay si Walter. Siya ay bago pa lang sa ahensya at siya dapat ay gumagawa ng mga granada kaysa gumawa ng glitter bomb. Nagalit nga si Sterling sa kanya dahil sa muntikan niyang pagpalpak sa misyon. Gayunpaman naniniwala si Walter na ang lahat ay dapat gumamit ng hindi nakakasakit na gadget kaysa karahasan. Tinanong ni Sterling si Walter sa huling pagkakataon kung siya ba ay susunod o hindi, subalit nanatili pa rin ang kapayapaan sa isip ni Walter, at sinabi din niya na tinatrabaho na niya ang Invincible Formula na makakatulong sa mga trabaho ng spy ng walang karahasan. Dahil dito uminit ang ulo ni Sterling sa mga walang kwentang kabuluhan kaya agad niyang tinanggal si Walter sa trabaho. Iniwan niya si Walter at dumiretso si Sterling kay Jenkins dala ang briefcase, ngunit sa kasamaang palad ay walang laman ito. Iniisip ni Sterling kung paano nawala ito at maya-maya ay dumating si Agent Marcy mula sa Internal Affairs at pinagbintangan siya na siya ang kumuha ng laman ng briefcase. Upang patunayan ito dala niya ang CCTV footage at maliwanag na nakita ang kanyang mukha. Nagulat si Sterling at naniniwala na ang lalaking may kamay na robot ang gumawa nito matapos iskan ang kanyang mukha. Hindi naman pinaniwalaan ni Marcy ang paliwanag ni Sterling at inaresto siya. Hindi naman siya sumuko at nagpasabog siya sa silid upang tumakas. Habang tumatakas siya ay hinabol siya ni Marcy at inutos na isara ang labasan. Gumawa ng paraan si Sterling kung saan ay nakatakas siya sa security sa tamang oras. Hinanap agad ni Sterling ang lalaking may kamay na robot ngunit si Kimura lamang ang may alam nito at ito ay nasa Mexico. Ngunit siya ay inahabol ng mga otoridad kaya hiniling niya na sana ay invincible siya upang magawa niya ang trabaho nang hindi siya mahuhuli. Naalala niya si Walter na may kakaibang mga imbensyon kaya agad niyang hinanap ang lokasyon nito. Dito nga ay namimiss ni Walter ang kanyang inang pumanaw, at ginagawa niya ang Invincible Formula at sinubukan sa kanyang alagang kalapati. Gamit ang balahibo nito at formula ito ay naging tubig. Maya-maya ay biglang dumating si Sterling at nagtanong tungkol sa formula. Inalok ni Walter si Sterling ng inumin subalit kinuha ni Sterling ang hawak niyang formula at ininom niya ito. Hindi niya alam na ito ang hinahanap niyang formula. Dahil dito ang ininom niyang naglalaman ng DNA ng kalapati ang magpapabago sa kanyang katawan kung saan siya ay magiging kalapati. Nagsimula na nga ang pagpapalit niya ng anyo at hindi naging maganda ang pakiramdam ni Sterling, at ilang minuto lamang ay tuluyan na siyang naging kalapati na nagsasalita. Inutos ni Sterling na gumawa agad si Walter ng lunas, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa niya alam kung paano gawin ang lunas sa formula.
Ipinaalam ni Walter sa ahensya na nandoon si Sterling kaya kailangan na niyang umalis sa lugar, subalit nakalimutan niya na isa na siyang ibon at kahit ang pagsakay sa kotse ay hindi niya magawa, kaya kailangan niya munang umasa kay Walter at sa mga imbensyon nito. Maya-maya ay dumating na ang mga agent at agad na pinatakbo nila ang kotse upang tumakas. Hinabol sila ni Marcy at dahil ayaw ni Walter ng karahasan ay pinigilan niya si Sterling sa paggamit ng mga gadget sa kotse. Gamit ang langis ay nag-apoy ang kalsada kung saan ay natakasan nila ang mga humahabol sa kanila. Natakasan nga nila si Marcy ngunit dito palang magsisimula ang kanilang paglalakbay. Dito nga ay sakay sila sa eroplano patungo sa Mexico at patuloy pa rin ang paggawa ni Walter ng lunas. Nang makarating na sila sa hotel kung nasaan si Kimura, agad na inalam ni Sterling kung saan itong silid na nanatili at nagprint siya ng card key. Gayunpaman ang ibang mga kalapati ay lumapit kay Sterling at nag-ingay kung saan ay dumating ang receptionist at nahuli sila. Pinalo niya si Sterling at itinapon sa basurahan. Sa kabutihang palad ay nakuha naman ng dalawang kalapati ang keycard at inakala nila na parte sila ng grupo ni Sterling at nais nilang tulungan ito, subalit nais ni Sterling na magtrabaho mag-isa. Pinuntahan niya sa silid si Kimura at nakipag-usap siya dito tungkol sa lalaking robot ang kamay habang nagtatago siya. Natakot si Kimura kay Sterling at hindi siya makagalaw. Bigla na lamang dumating ang ibang mga kalapati at dito na nakita ni Kimura si Sterling at kinuha siya. Papatayin na sana siya ni Kimura buti na lang ay dumating si Walter sa tamang oras at nailigtas siya. Nais ni Sterling na saktan si Kimura upang mapaamin niya ito tungkol sa lalaking may kamay na robot. Nakaisip naman ng magandang ideya si Walter na hindi nila ito masasaktan. Gamit ang kanyang imbensyon na pagsalita nila si Kimura ng katotohanan tungkol sa lalaking robot ang kamay at ibinunyag na ito ay nasa Venice, kung saan ay nanakawin niya ang database ng HTUV upang patayin ang lahat ng agent. Ang secret affairs na pinamumunuan ni Marcy ay patungo na sa loob ng hotel at nakatuon ang pag-aresto nila kay Sterling. Nang makarating na sila sa silid ay agad na tumalon si Walter sa balcony at ginamit niya ang kanyang imbensyon at ligtas silang nakababa. Subalit agad silang napalibutan ng mga agent at ang tanging armas ni Walter na multi-pen ay kinain ng kalapati. Sa hindi inaasahan ay sinuka ng kalapati ang malagkit na likido kung saan ang mga agent ay natrap dito. Gumawa si Walter ng lunas para kay Sterling ngunit hindi pa rin ito perpekto kaya nainis si Sterling. Nagalit siya kay Walter subalit ginagawa naman niya ang kanyang makakaya. Dahil sa nais lamang ni Walter makahanap ng paraan upang mapigilan ang kasamaan. Si Sterling ay tinatawag itong pantasya lamang, dahil naniniwala si Sterling na kapag sinaktan ka ng masamang tao ay kailangan mong gumanti sila ng mas malakas upang hindi na sila mangahas na bumalik pa. Ngunit sinabi ni Walter na walang masama at mabuting tao, sila ay mga tao lamang na dapat iligtas. Nagulat si Sterling kung gaano ka-innocent si Walter, dahil hindi niya alam na walang pakialam ang masama kung mabuti ka. Sa gabing ito nakarating na sila sa Venice subalit naroon na din si Marcy at ang iba. Nahuli sila at tinanong niya si Walter kung nasaan si Sterling. Pinangako niya kay Walter na ibabalik nila ang trabaho at magkakaroon siya ng bagong laboratorio kung saan ay magagawa niya ang kanyang mga mabubuting imbensyon tulad ng kanyang inang pulis. Ngunit tumanggi si Walter at nais na makatrabaho si Sterling. Maya-maya ay bigla na lamang sumabog ang gusali at ang M9 assassin drone ay lumipad dala ang data chip. Hinabol ni Sterling kasama ang mga ibon ng drone at habang nakasakay naman si Walter sa scooter na kanyang hiniram. Sa kanilang paghahabulan nakuha nila ang data chip sa drone ngunit bigla na lamang nagpakita ang lalaking robot ang kamay kung saan ay nahuli nito si Walter at kinuha ang data chip. Binato ni Walter ang piraso ng tinapay sa lalaki at lumapit sa kanya ang mga kalapati at habang nakatakas naman sina Walter at Sterling gamit ang maliit na submarine. Nainis nga si Sterling dahil nakuha sa kanila ang data chip at hindi na nila alam kung saan ito pupunta. Sinabi naman ni Walter na nag-iwan siya ng tracker device sa lalaki robot ang kamay at natuntun nila ang lokasyon nito. Natuwa si Sterling at sinabi na hindi niya ito magagawa kung wala si Walter. Sa sobrang saya ni Walter ay agad niyang niyakap si Sterling. Maya-maya ay naglabas ng itlog si Sterling at dito na napagtanto na siya pala ay babae. Dahil dito nakatulong ito upang makagawa siya ng lunas. Kaya pala si Sterling ay naging babaeng kalapati ay dahil mula ito sa DNA ng babaeng kalapati na alaga niya, dahil dito nagawa ni Walter ng perpekto ang lunas upang maibalik na si Sterling sa tao nitong anyo. Nang inumin niya ito ay naging tao na siyang muli. Narating na nila ang isla kung saan ang lokasyon ng lalaking robot ang kamay, ngunit bumalik si Sterling sa dati niyang ugali at nais niyang gawin ang misyon ng walang kasama.
Inakala ni Walter na sila ay partner ngunit hindi niya alam na nais lamang ni Sterling ay panatilihin siyang ligtas, gamit ang isang device ay pinatulog niya si Walter. Nakapasok na nga si Sterling at pinabagsak niya ang isang drone at ibinato sa harap ng lalaking robot ang kamay, ngunit ang masamang lalaki ay hindi nais patayin ang maraming tao sa isang drone lamang, siya ay gumawa at kinopya ang libo-libong drone para sa kanyang paghihiganti. Isang kuryente ang tumama sa katawan ni Sterling na ikinawala ng kanyang malay. Ipinaliwanag ng lalaki kay Sterling na ginagawa niya ang paghihiganti na ito dahil sa ginawang huling misyon ng HTUV kung saan ang kanyang mga kasamahan ay pinatay sa kanyang harap. Marami sana paraan upang mahuli ang mga kriminal ngunit mas pinili ni Sterling ang karahasan. Nais na ni Sterling sumuko ngunit napagtanto niya na babalik si Walter para sa kanya. Sa kasamaang palad ay na-detect ito ng lalaki at naghanda upang pasabugan ang sinasakyan ni Walter. Nakiusap si Sterling na wag idamay ito ngunit ipinakita sa kanya ang pagsabog ng sasakyan. Habang nagsisi si Sterling ay damapo sa kanya ang isang kalapati at dumating na din si Walter na iniligtas ang sarili sa imbensyon niya na tinatawag na inflatable hog. Humingi ng tawad si Sterling at nais na tapusin ang kanilang misyon sa paraan na nais ni Walter. Bago ang lahat ay tinawagan nila si Marcy upang bumuo ng plano, ginulo nila ang lalaki habang sinusubukan ni Walter na i-hack ang system ng robot na kamay ng lalaki. Gamit ang mga gadget na imbensyon ni Walter ay gumana ang kanilang plano kung saan ay hindi nila nasaktan ito at napabagsak nila ang ibang mga drone. Nang malaman ng lalaki ang ginagawa ni Walter ay tumakas siya, buti na lang ay agad siyang napigilan ni Walter ngunit dinala sila sa kalangitan habang patuloy pa rin si Walter sa paghahack. Nang matapos na ang pag-hack ay maaari na itong shutdown ngunit silang dalawa ay maaaring mamatay, hindi naman kaya ni Walter na may mamatay kaya ginamit niya ang inflatable hog sa lalaki upang isakripisyo ang sariling buhay. Sa kabutihang palad si Sterling ay muling naging kalapati upang iligtas si Walter. Dito nga ay nahuli na nila ang lalaking robot ang kamay at hindi man lang ito nasaktan. Dahil sa paglabag nila sa tuntunin sina Sterling at Walter ay tinanggal sa trabaho sa kanilang ahensya. Ngunit inimbitahan sila na sumali sa bago nilang trabaho at lalo na si Walter dahil sa mabuti nitong pamamaraan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.